Isang helicopter ng Philippine Air Force ang sumadsad sa gitna ng palayan sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija kaninang umaga. Ang kwento ni Yus Cooper Isagani Villanueva, nagpaikot-ikot muna sa ere ang helicopter bago ito tuluyang lumapag. Mabuti na lang walang nasaktan sa insidente. Sa pangunang investigasyon, napagalamang patungong Kawayan sa Isabela ang helicopter nang nagkaroon ito ng sira sa makina. Sa Occidental Mindoro naman, isang barkong patungong Batangas ang sumadsad sa Pantalan. Ayon po kay Yus Cooper Lloyd Eder, bahagya nang nakalayo ng pantalan ng barko nang hampasin ito ng malakas na hangin at alon. Napaatras tuloy ang barko at tuluyang sumadsad sa buhangin ng Pantalan. Ligtas naman ang lahat ng mga sakay nito. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mga mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Yus Cooper, yun lamang po mga video at litratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. At sa punto-pong ito, makakasama po natin live mula sa China, si Cara David. Nasa Beijing po siya. Magandang gabi sa iyo dyan, Cara. Kamusta na yung state visit? Lalong-lalo na yung pahayag na inilabas ng panig ng Pilipinas at ng China na ang West Philippine Sea gagawin daw isang tinatawag na Sea of Friendship and Cooperation. May detalye ba silang inilabas kung ano yung Sea of Friendship and Cooperation na yan, Cara? Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Mike. At lumipad na patungong Shanghai si Pangulong Noynoy Aquino. Pero bago yan, kanina ay nakipagpulong muna siya kay Wu Banggu, ang chairman ng National People's Congress ng China, at Chinese Premier His Excellency Wen Jiabao. At isa nga yan sa mga pinag-usapan, yung joint statement ni Chinese President Hu Jintao at ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasama dito sa joint statement na ito ang kasunduan ng Pilipinas at China na magkaroon ng peaceful resolution sa South China Sea, yung issue ng South China Sea. Sinabi doon, nakasaad doon na dapat ang Pilipinas at ang China ay parehong gagalangin at susunod dun sa declaration, ASEAN Declaration, na maging Sea of Friendship and Cooperation nga itong Spratly Islands. Okay, Cara, samantala bukod doon sa mga bukod doon sa kasunduan tungkol sa Spratly Islands, nagpasalamat din si Pangulong Noynoy Aquino dahil nag-pledge ng support ang China sa Pilipinas, $60 billion worth of bilateral trade until 2016, at malaking portion din daw ng China-ASEAN Fund ay ilalaan daw para sa Pilipinas. Bukod dyan, patuloy rin daw yung magiging kooperasyon nila sa pagsugpo ng krimen, lalong-lalo na sa issue ng drug trafficking. Ipaiigtingin din nila yung assistance sa mga Pilipinong preso dito sa China. Mike. Okay. Cara, hanggang ngayon, syempre inuulat mo yung mga pahayag na nanggagaling sa delegasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa naobserbahan mo, yung hindi nila sinasabi na opisyal, paano ang pagtrato sa presidente ng Pilipinas dyan sa opisyal, sa state visit na yan sa China, nung mga opisyal na nakikita mo ng China dyan, mula sa mga pinakamataas hanggang dun sa mga hindi ganong kataasan ng pwesto sa kanilang gobyerno? Cara? Yes, Mike, alam mo, si Pangulong Noynoy Aquino was very, very well received by the top officials ng China. Talagang yung pagpunta niya doon sa mga cultural sites dito sa China, pinasara halimbawa yung 1,000 meters ng Great Wall of China para lang kay Pangulong Aquino. Kanina sa Forbidden City, pinahold yung hundreds of tourists. Hindi pwedeng pumasok yung mga turista habang nasa loob ng mga templo itong si Pangulong Noynoy Aquino. Doon kahapon, kasama rin tayo doon sa bilateral meeting ng Chinese President Hu Jintao at saka ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Great Hall of the People. Talagang full, may state banquet na talagang magarbo para kay Pangulong Aquino. Tapos very well attended din yung forum ng mga businessmen na inihanda para sa kanya. At kanina, Mike, chinek ko rin yung mga pahayagan dito sa Beijing. Si Pangulong Noynoy Aquino ang headline sa halos lahat ng pahayagan dito. Yung pag-akyat na yan sa Great Wall, ano yan? Walang elevator. Tama, walang elevator nung araw. Ano yan? Mataas, linalakad lang, pataas, papunta dyan sa Great Wall na yan, Cara?
Wala, Mike. Talagang naglakad yung ating Pangulo kaninang umaga. Gumising siya ng maaga. Around mga 6:30, umakyat na sila. Kasama niya yung ibang mga cabinet secretaries. Naka-rubber shoes, naka-sneakers yung mga cabinet secretaries. Si Pangulong Noynoy Aquino, naka-leather shoes pero rubber soles. Tapos, talagang nilakad niya yung buong apat na tore nitong Badaling section. Ito rin daw yung inakyat ni US President Barack Obama at saka ni yumaong Pangulong Cory Aquino. Medyo napagod yung mga kasamahan ni Pangulong Aquino at kahit si Pangulong Aquino ay napagod din, pero tinapos niya yung paglalakad dito sa Great Wall of China. At pagkatapos pa nun, hindi pa niya tinantanan kasi dumiretso pa siya dun sa Forbidden City and halos 1 oras kaming naglakad at naglibot-libot dun sa mga templo sa loob ng Forbidden City. Maraming salamat, Cara David. Live mula sa Beijing, People's Republic of China. Susunod, exclusive. Marami sa mga bagong tinamaan ng HIV, pawang mga OFW. Watchlist order laban kay First Gentleman Mike Arroyo, binawi na ng DOJ. At ngayon pa lang, mga palamuting pamasko, nagsimula ng kumutita sa pagpasok ng bear months.